Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9 sa isa. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa Masin Watershed. Pinaka-purpose nila hindi para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroong Pilipinas, mayroong Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ding taban nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katawran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa Salaman Kedisyon sa pagparagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. At nagkataroon sa Biyernes. Thank God it's Friday. Today is July 25, 2025. May po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyong alagad, JP Hervas. Mabiyan ang atong pagpangalagad, mabatian live sa 585 kHz silisuan sa inyong maradyo. Subuman sa atong official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa atong mga supitag permati all over Western Visayas, provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Subuman sa atong mga kulturan sa bayan sang Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ginatambyaw taman si sa kawayan-ayad nga daw ang aton nga mga kulturan gikan sa mga tuhay nga pungsod sa bilog nga kalibutan sa mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod kag malabot sa aton nga pagpangalagad online. Mabiyan padayon ang pagbantay sa Radyo Pilipinas Iloilo sa mga panghangkat pamahog na dala sa sining habagat. Apisar nga may mga improvement na sa pila ka lugar dali sa aton nga rehiyon, dali sa syudad kag probinsya sang Iloilo. May pila pa ka mga area ang nakabatsyag o kung naka-eksperyensya sa pag-ulan. Samtang mabiyan, matapos ang duha ka adlaw nga pagkansila sang klase sa nanoy tuhay nga mga probinsya, lagip na ang Iloilo. Wala na nalakip ang nasambit iyang probinsya, kulang aton nga probinsya sa pinakulihing nga listahan nga ginpagwa sa Department of the Interior and Local Government. Apisar sini mabiyan nagapabilin nga suspendido ang klase diri sa syudad sang Iloilo, subuman sa pila ka mga probinsya o kung pila ka kabanuhanan sa aton nga probinsya. Di kasunod man siyang pagperma sa executive order sa nanaytuhay nga mga local chief executive. Kasunod man siyang ongoing kung padayon nga pamahog nga dala sang habagat. Nagib sa mga nagsuspinde mga abiyansang ilang klase subong nga Biyernes ang syudad sang Pasig. Nakipman ang banwas sang
Cabatuan, Barotac, Nuevo, New Lucena, Pavia, Saraga, Uton, Pototan, Tigbawan, Maasin, Leon, San Miguel, Ahoy, Ibaras, Leganes, Alimudyan, San Joaquin, Tubungan, Badyangan, kag Haliwan. Samtang sa syudad sang Iloilo, magluwas nga suspindido ang klase subong nga Biyernes mabiyang sa tanan nga bulutuan sa syudad sang Iloilo. Ginpakamaayo man ni Mayor Raisa Tranias nga aprobahan ang rekomendasyon sang Iloilo City Emergency Operation Center nga magpatigayon sang suspensyon sang klase sa tanan nga bulutuan sa syudad, pati na ang trabaho sa tanan nga opisina sang Iloilo City Government subong adlaw. Klaruhon para mabiyan ang suspindido lamang ang trabaho sang Iloilo City Government. Bukod sa yuron, bisan sa mga government offices outside Iloilo City Government, balik na mga biyan ang trabaho, mahimo na liwat makatransaksyon sa nanoy tuhay mga opisina sa gobyerno diri sa syudad sang Iloilo. Paatag sang alkalde, iyang naging pakamayong aprobahan ang nasambit nga rekomendasyon sang Iloilo City Emergency Operation Center. Bangod sa gihapon, nagaatubang ang syudad sang pila ka mapag-ulan, sarangan tugtog mabaskog nga hangin, kag kasarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Pinapananauman nga magadangat sa 2.1 ka metro ang taob, alas 10:54 subong iyang aga. Samtang 37 ka barangay ang padangagin baha, at 30 ka evacuation center ang nagapabilin nga operational. Nagapabilin man nga critical ang mga response kag relief efforts kag karamaan sa mga city government employees ang direkta nga nagabulig o kung nagapakigabahin sa sining nga mga operasyon. Hindi maduyag sa alkalde nga ikompromiso ang kaluwasan sa mga residente, partikular sa mga apektado sa pagbaha diri sa syudad sa Iloilo. Ang tikang magasiguro man nga ang mga government responder kag volunteer ang magapadayon sa ila pag-focus sa recovery kag assistance efforts. Kani panugyan sa alkalde sa mga residente nga ipadayon ang pagbinudigay. Padayon man nga maghalong kag magbantay sa mga anunsyo sa opisina sa gobyerno. Ay na mga sa atong pagpadulong diri sa opisina, ma-experience gid ang kasarangan tugtog mabaskog nga hangin kag gulpiada nga mga pag-ulan. Kani sa aton sini nga mga motorista nga magalabay, especially sa mga madanlog nga dala, o maghalong-halong, maghinay-hinay. Subong man sa aton sini nga mga pedestrian, di kung kaisa no, sa sobrang bubo sang ulan. Mabudlay man o na part sa mga driver nga makitaan gilayon ang sitwasyon sa dalan. Kung feeling mo daw wala pa sunaid ang driver, despite nga may pedestrian lane pero dasig sa gihapon ang pagpadalaga, ikaw na lang adjust para safe man o kung luwas ka sa accident. Alas 9:15 sa aga. Iwata man nga malabot mabiyan ang atong mga koneksyon. Right to nga Emergency Operation Center diri sa syudad sang Iloilo kag sa Western Visayas. Antes kita magpatpat sa atong sining nga mga impormasyon mga biyan ha. Check tanay ang latest nga update sa kadatsang panahon upod ang pag-asa Iloilo. Ibalo naton mga biyan ang sitwasyon diri sa syudad sa Iloilo kag subong man sa iban pa nga mga area sa Western Visayas
kag hibaloon taman mga abyan ang aton siniyang mangin paniempo sa maabot nga weekend. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:16 na sa aga. Sa sining oras ko po naton sa piyak na linya si Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pagasa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muni ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw Friday, July 25, 2025. As of 7 a.m. pa din ang aga, may tatlo kita kang bagyo nga ginamonitor. Ang isa ara sa sulod sa ating nga par, then ang duwa ara sa sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility. So first, ang bagyo nga ara sa sulod sa ating nga par, nga si Bagyong Emo, nasa severe tropical storm category, kag na-estimate natin nga yara sa may vicinity of San Isidro, Capra. May maximum sustained wind nga 100 km per hour near the center, kag gusts nga up to 165 km per hour. Then ang iyang bulag ay pa north-northeastward at 25 km per hour. Then si Bagyong Emo, landfallin niya sa may vicinity of Candan City, Ilocos Sur at ang alas 5:10 ng kaagahon kagina. Then posible nga magwaan niya sa adan nga par by July 26 tomorrow morning or sa adlawon man. Then ang bagyo nga yara sa atin nga par, nga sagwa sa atin nga par, formerly si Bagyong Dante nga subong Tropical Storm Francisco. Ang iya location yara sa may kalayuan 740 km northeast of Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center, kag gusts nga up to 80 km per hour. Ang iya hulang ay sa west-northwestward at 35 km per hour. And then si Tropical Storm Crossa naman, estimate natin ngayara sa may kalayuan 2,030 km east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center, kag gusts nga up to 80 km per hour. Ang ihulag ay pa northwestward at 10 km per hour. So ang mga muning nga mga bagyo, wala man iti direkta nga epekto sa atin sa Western Visayas. However, pinafinance ni ang atin nga southwest monsoon. So ang southwest monsoon, ang padayon yung nag-apekto sa may central and southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. So bangod sina nga sistema, ang Western Visayas maka-eksperyensya sa mga occasional rains tugas ang southwest monsoon. Makusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon na bagat na nakatundan nga magadala sa mabalod na kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:37 a.m. kag magatunod ini 6:15 p.m. karon sa hapon. Kag muni ang ating latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madam ganyan, salamat. Ma'am Leonor, ma'am, san una ton ginalauman nga magagwa sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Emo? Si Bagyong Emo, sir, posible nga magwa sa atin nga par by tomorrow morning or sa udto sang July 26. So bali sa buwas, sir. I see. How about ma'am ang ining latest nga bagyo nga yara pa karon sa gwa sa Philippine Area of Responsibility? Ano kadako ang tsansa nga magasulod man ini sa par? So ang para sa duwa kung bagyo nga yara sa sagwa sa atin nga par, ang formerly si Bagyo nga Dante or karon si Tropical Storm Francisco, ang less likely naman siya nga mag-re-enter sa atin nga par, and then si Tropical Storm Crossa sa subong ang latest monitoring natin pa northwestward man ang iyang hulag, then less likely man siya nga magsulod sa atin nga par. I see. And tomorrow, ma'am, until sa Sunday, no, sa adlaw sang Domingo, sa mga kauturan naton nga may mga natalana nga mga aktibidad sa weekend, ano bala ang lauman naton nga paniempo? Based sa sunset nga 5-day regional weather outlook, for tomorrow, for Saturday, Sunday, posible naman ang maka-experience
eksperyensya katasang improving weather, sir. As to rainfall advisory sa mga adlaw sa Biyernes, ma'am, kamusta? Ano ang latest ng mga estado sa aton ng mga probinsya? Ang base sa atin nga, ma'am, sir, sa may base sa atin nga latest nga weather advisory, ang antike mo na sa subong adlaw ang ila rainfall forecast, maka-experience siya, or posible sila maka-experience siya sa 50 to 100 millimeter of rainfall, sir. So, accumulated nga rainfall na for today, sir. Sa diri sa Iloilo, ma'am, to be particular, may mga identified areas kita, ma'am, nga daw dakugid ang tsansa nga mangin maulanon sa mga iyang Biyernes. Yes, sir, kapinagad sa may southern part sa atin nga Iloilo, sir. Alright, Ma'am Leonor, for your time and information ginhatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Madamo man nga salamat, sir. There you have it, mga biyan. Latest updates sa lakat ng panahon gidulong sa aton sang pag-asa Iloilo with Ma'am Leonor Silvestre sa pihak nga linya. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:22 na sa aga sa gyapon nagapamatud kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Samtang sa iban pa nga updates mga biyan ha, kasunod sa malain nga panyempo, kag nangin rekomendasyon sang MDRRM officer ang klase sa pribado kag pampubliko nga mobilituan sa tanan nga level sa Banwa sang Hordan Guimaras ang ginsuspende. Ini ang ginanunsyo mga biyan ni attorney kag karon alkalde John Edward Gando sang Banwa sang Hordan. Ginanunsyo mga biyan sa aton sining organizers ang takbo para sa West Philippine Sea na postponed mga biyan ang nasambit nga aktibidad ang takbo for West Philippine Sea nga natala kung tani hiwaton sa Domingo, Hulyo 27 ang gin-postpone until further notice. Hindi bangod sa nga nagaparan karon nga hindi manami nga panyempo luyag sa mga organizers kung masiguro ang safety sa mga participants na nag-obrahon nga maging vibrant at inclusive ini nga aktibidad para sa isa ka memorable nga experience para sa tanan. Tingganyo ang mga luyag magpasakop sa sining aktibidad. Follow sa Facebook page ang West Philippine Sea News at sa YouTube, Instagram, TikTok kag Twitter nga WS Transparency. Samtang naglabot na sa halos 5 ka milyon nga individual ang apektado sang bagyong Krising, Dante kag Emong kag subuman habagat sunod sa DSWD. Sa report nga ginpagawa sang ahensya na dugangan pagid sang pila ka mga residente ang apektado sang malakas o kung mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha na dala sang sunod-sunod nga bagyo kag habagat. Sa pinakulihing nga datos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD as of July 25, nagdangat na mabiyan sa 1.3 million families o kung 1.3 ka milyon nga pamilya o kung halos 5 ka milyon nga individual ang apektado sang malapnagon nga pag-ulan sa 18 ka rehiyon sa pungsod Pilipinas. Samtang ay kaangkanan sini nagabot naman sa 53,132 ka pamilya ang nagapabilin sa 1,600 ka evacuation center.
Sayara naman sang 24 ka pamilya ang temporaryo nga nagatiner sa ilang nga mga himata o kung kakilala. May gangganan man diri mga biyan, padayon ang pagpalabot sa DSWD sang Buli na nagadangat na sa 293 million pesos. Nagpabili naman naghanda ang ahensya with 2.9 billion pesos nga pondo para mag-respond sa tiun nga magtaas pagid ang numero sa mga apektado nga residente. Samtang sa tunga sang sunod-sunod nga suspensyon sang trabaho sa gobyerno sa nakaligad nga may nadaw, ginpunto ni Department of Science and Technology kung DOST Secretary Renato Silidum nga mahimo pa nga magpadayon ang serbisyo sang gobyerno bisan nga maulan o kung malain ang panempo. Sa giniwat nga situational briefing sa Campo Aguinaldo, ginpalabot ni Silidum nga kinahanglan may public service continuity effort sa tanan nga ahensya sang gobyerno. Gina-aprobahan o kung nag-agree naman ang aton sini nga presidente nga naghambal nga mas madamo nga mas maraming nga trabaho kapag maulan. Suno sa Tiglicom na obra man ini sa nagigay gamay na daw pinaagi sa ginpagawa nga Memorandum Circular number 91 kung sa diin may ginapatuman nga mga alternate work arrangement sa sini nga pamaagi ginhambal sang Tiglicom nga hindi mapektuhan o kung mabuhinan ang productivity sang mga nagatrabaho sa gobyerno. Sa ginhiwat nga public briefing sa Campo Aguinaldo, ginapatpat man ni Solidum ang pila pagid ka mga rekomendasyon angot sa public service continuity effort sa tanan nga ahensya sang gobyerno. Samtang padayon mga biyana ang pagpalabot man sang bulig sa Department of Agriculture sa mga mangunguma diri sa Western Visayas. Sang nagligan kay Dadao, ginpangunahan mismo ni Regional Executive Director Dennis Arpia ang pagpalabot sang bulig sa mga mangunguma sa banwa sang Madalag sa probinsya sa Aklan. Ano ay tuhay nga bulig kag suporta mga biyan ang ginpalabot sang Department of Agriculture sa nangin pagbisita ni Regional Executive Director Dennis Arpia ang mga apektado nga mangunguma sa nasabit iya nga banwa. Sa may siya nga bulig nga ginpalabot sang ahensya ang pila ka sako sang hybrid rice seeds na naituhay nga binhi sa mga utanon, chicken stocks kag pestisidyo kontra sa army war. Nagkalaom naman ang ahensya nga pinagi sa ginpambit nga bulig amat-amat nga makabangon ang mga manguma sang Madalag Aklan halin sa kalitan nga ginpilin sang malawig nga pag-ulan. Samtang magluwas sa Madalag Aklan, ginpadulungan man sa Department of Agriculture Western Visayas ang probinsya sang Antique. Nagpalabot sang 15 kasako sang certified inbred seeds ang Department of Agriculture Western Visayas sa banwa sang Barbasa. Ang bulig ang kabahin sang inisyal nga suporta sa ahensya sa mga manguma sang Barbasa nga ginbaha ang kaumahan bangod sang malawig nga pag-ulan nga dala sang habagat. Ang paghatag sang bulig ang ginpangunahan mismo ni DA Western Visayas Field Operations Division Chief kag Regional Rice Program Coordinator Ryan Rasco. Kadungan sa pagparagdag, iya nga ginpangabahay ang mga benepisyaryo nga itanom gilayon ang binhi nga ila nabaton gamit ang mga teknolohiya kag mga makinarya
kaangay sang mechanized sower kag transplanter. Nagalaw naman si Rasgo nga sa pagbiniligay sa mga manguma kag mga local agriculture office malapot sa gihapon sang antike ang mataas nga panubason apisar sang kahalitan nga dala sang habagat. Samtang dugang nga 200 kasako sang kasubong nga binhi ang natala naman nga ipanagtag sang ahensya sa Barbasa sa masunod nga mga inadlaw. Tuma naman ang pagpasalamat ni Barbasa Municipal Agriculturist Juan Marquez sa madasig nga aksyon nga ginapalapot sang DA para makarecover ang 9.55 hektarya sang talamnan na apektado sang pagbaha. Ginparugyan na naman sang DA Western Visayas ang iban pa nga mga mangunguma na gilayon man nga mag-report sa ila kahalitan katag sa ka-agricultural extension workers agud madasig nga matagay solusyon ang ilang nga mga problema. Samtang nagpadulong naman sa mga mangunguma sa Negros Occidental ang Regional Executive Director sang DA Negros Island Region. Kahapon mga biyan, Hulyo 24, nang nagbisita si OIC Regional Director Jose Albert Barogo sa Sitio Flora, Barangay Ilamunan, Kabangkalan City. Agod personal nga makita ang kahimtangan sa mga panguma kag sumungman ang tanong nga napektuhan sang bagyong Krisi. Pinapanumduman ang mga manguma sa importansya sa pagparehistro sa RSBA o ng Registry System for Basic Services in Agriculture or Basic Sector in Agriculture bilang unang nga tikang sa pagpa-insure sa ilang mga uma sa PCIC. Paagi sini masiguro nga makabaton sila sa insurance sa tion sang kalamidad. Diya'y subong adlaw sang Biyernes mabiyan. Pangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na paglunsar sang Yaman ng Kalusugan Program kung yakap para malayo sa sakit sang Philippine Health Insurance Corporation o kung PhilHealth. Ang aktibidad mga biyan ang hiwaton sa Gateway Mall sa Cubao, Quezon City. Ang ining programa ang orina nga gilunsar sa tuig 2021. Philippine Health Konsultasyong Sulit at Tama Program nag-enhance kay nagpasangkad mga biyan so a more comprehensive primary care package. Sa karon ini ang nagasakop na sa mga additional drugs and medicines gikan sa mas madamo pa nga mga laboratory tests at mga cancer screening sa mga accredited primary care facilities nationwide. Groundbreaking sa benefit package isenyo mga biyan agud nga suportahan ang mga Pilipino at every stage of life. Ang prioridad ang ila sining nga ikaayong lawas kag well-being pinaagi sa pagduso sang early detection, preventive care, and access sa essential outpatient services kag mga bulong. Upod ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health
Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, ang mga tiglawas ng PhilHealth kag Care Center Clinic. So bantayan mga biyan sa di lamang madugay ang mangin mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Alas 9:36 sa aga, standby mga biyan sa atong pagparumbalik dugang nga mga updates angon sa naging epekto sang habagat ang aton nga pagpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's now been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
It's a leap of faith. Actually, more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is performed, or devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:42 sa aga. Sa gapon nagapamati kamo sa pangalagad sa programa Balita Isyu Kagiban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyad nagpagawa sa Situational Report number 15 ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 6 sa subong iyang aga. Ini may kangtanan sa nangin halit sa southwest monsoon kag pagpabaskog sa bagyong Krising, Dante kag Emong sa Western Visayas. Sandig sa nasambit iyang setrep mga biyan. Nagdangat na sa 56,646 ka pamilya ang apektado sa pagbaha nga dala sa malawig nga pag-ulan diri sa Western Visayas. Ini may equivalent nga 205,825 katawo. Sa nasabit nga numero mga biyan, may 1,154 pa kapamilya kung 4,080 katawo ang nagapabilin sa sulod sang 71 ka evacuation center. Samtang may ara naman sa 1,691 kapamilya ug 6,745 katawo ang nagatener sa ila sining nga mga kakilala o nga pamilya. Nagdangat naman sa tatlo ang reported nga napatay, 0 injured, tatlo ka missing ang na-report sa RDRRMC. Pagdiwa sa tao mabiyan, apektado man ang mga pamalay. Naglapot na sa 576 or 576 ang total houses nga na-damage sa habagat. Nga ginpabaskog sa bagyong Krising, Dante kag Embong. Sa silingan numero abiyan, naglabot sa 93 ang
damaged houses sa bahin sa Ngaklan. Kinabugusan sang 89 ka partially damaged, kag 4 ka totally damaged. Samtang sa Antique, may aras ang 158 ka nagkalagba nga balay. 132 ang partially damaged, samtang 26 ang totally damaged. 325 naman ang na-record nga damaged houses sa probinsya sang Iloilo. 296 ang partially, kag 29 ang totally. Samtang sa damage sa infrastruktura, naglapot mga biyan sa 122 milyones pesos ang balor sang damaged infrastructure sa Western Visayas. Pinakamadamo nga nahalitan ang probinsya sang Capiz na may 13 ka damaged infrastructure, pero may pinakamataas man nga balor sang damage, amounting to 69,257,000. Ang Aklan mga biyan ang nakarecord sang ikaduha sa may dako nga cost of damage. Piyak nga duha lang ang damage nga infrastructure, hindi nagabalor sang 43.8 million pesos. Abiyan sa sininga oras, pamakian naton ang mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ating kalihim ng DOH. Please take your seat. Dr. Mercado ng PhilHealth na siyang namumuno at nagpapatakbo nitong ating bagong programa. Si Secretary Benny Laguesma ng DOLE ay nag-uusap kami, excited siya kasi ang malaking sektor na matutulungan nitong bagong yakap, na itong bagong programa na yakap, ay ang ating mga manggagawa. Kaya nakakatuwa naman at talagang yun ang aming mga habol na matulungan. At Secretary Decgo na nagtumulong sa atin, together of course with PhilHealth and DOH, na buuhin itong bagong programa na ito. At nandito rin ang ating kaibigan, ang former, what do I address you? Secretary or Senator? Basta ang ating kaibigan, former Secretary, former Senator Mar Rojas, at ang lahat ng mga nakikilahok dito sa ating bagong programa. Ang katotohanan, hindi naman talaga ito bagong programa. Ngunit ito'y dating programa na pinalawak namin ng gusto. Dahil po, sa aming karanasan, ang nangyayari, bakit masyadong mataas ang mortality rate kung tawagin sa mga malalaking ospital, sa regional hospital, sa mga provincial hospital? Pagka yung pasyente, ba't ang daming namamatay? At nagtatanong kami, ang sagot sa amin, simple lang. Dahil napakalayo ng ating malalaking ospital doon sa kanilang pinanggagalingan. At kaya napakahirap makapunta kahit na may kaunting nararamdaman, ay sabi, hindi na bale. Dahil napakalayo, kaya kailangan ko maghanap ng mag-alaga ng mga bata, hindi kailangan ko mag-off sa trabaho, kaya magbabayad ako ng pamasahe, lahat-lahat. Kaya kaya namin sabi, pagdating dito sa amin, sa ospital, malala na masyado ang karamdaman nila. Wala na kaming magawa. Basta't inaalagaan na lang yung ang tawag sa mga doktor, make comfortable na lang. Kaya sabi, paano natin may iwasan yun? Dahil kailangan ibaba ang healthcare natin na hindi lamang sa malalaking ospital, kung hindi sa mga maliliit na mga clinic, maliliit. Ang tawag natin dati, RHU, yung Rural Health Unit. Ngunit hindi talaga masyadong nalalagyan ng doktor at saka ng nurse at saka midwife yung mga RHU natin. Kaya hindi natuloy yung programang yun na mabuti. Kaya ito ngayon ang aming ginagawa. Dahil ang karamihan, siguro mga 80-85% ng
ng reklamo, ng may nararamdaman, ay simple lamang, hindi naman komplikado. Matitignan lang ng doktor, mabibigyan lang ng gamot, sasabihan, magpahinga ka ng konti bago ka papasok ulit. Kayang-kaya yun sa hindi kailangan pumunta pa sa regional hospital, sa tertiary care hospital, sa provincial hospital, kaya naman dun sa mas maliliit. Kaya ito ang aming ginawa. Binaba natin ang serbisyo ng healthcare natin para mas malapit doon sa pinanggagalingan ng ating mga magiging pasyente at hindi na kailangan magpa-confine sa malalaking ospital. Kaya maayos na yung problema nila. Kaya yan ang layunin talaga nitong ating yakap program. Kaya karagdagan pa doon, marami tayong ginawa. Yung nagdagdag tayo ng mga testing, kagaya ng naipaliwanag ng ating yung mga tagapagsalita kanina, ay marami na 13 laboratory tests, 6 na cancer screening, kabilang na rin ang mammogram, liver ultrasound, low-dose chest CT scan, colonoscopy, at pati na yung gamot. Binawasan natin at dinagdagan natin ang mga gamot mula sa 54 na gamot, naging 75 na ang gamot na covered ngayon ng PhilHealth. Kaya yan ay malaking maitutulong natin sa ating mga kababayan at mas malaki na ang coverage. Kasama din dyan, ang malaking reklamo dati sa PhilHealth ay napakahaba ng mga pila at nag-aantay masyado yung mga tao para makuha nila yung kanilang claim. Ngayon, talagang pinupursige namin na mag-digitalize ang PhilHealth para hindi na kinakamay ang mga registration, ang mga konsultasyon, ngayon nagagawa na online. Hanggat lahat, yung mga registration, pwede nang online. Siyempre, kung magpapatingin ka, pupunta ka, magpapatingin ka sa doktor. Pero lahat ng record mo, online na. Kaya pagka nabigyan kayo ng prescription, ay hindi nyo kailangan kunin doon din sa ospital kung saan mo nakuha yung prescription. Kung saan ang malapit na PhilHealth accredited na pharmacy, doon na lang kayo kukuha. Meron kayong bibigyan kayo ng QR code. At yung QR code na yun, basta ipakita ninyo doon sa lugar na yun, makukuha nyo na yung gamot. Kaya kasama yung digitalization dyan. Lahat po ito ay mga natutunan nating leksyon nung nakaraang pandemya. At nakita natin nung panahon ng COVID, nakita natin kung ano yung pagkukulang ng ating healthcare system, kung ano yung mga kailangan patibayin, ano yung magandang nangyari. Kaya ito yung aming ginawa. At para pinalalapit natin ang healthcare system natin sa taong bayan para naman, unang-una, sila ay magpapatingin kagad kapag sila ay may nararamdaman. At bukod pa doon, makakatulong pa tayo kung sakali man kailangan silang magpagamot, ay tinutulungan natin sila para pagpamura ng gamot, para bayaran na ng insurance ng PhilHealth yung mga gamot at saka yung mga ibang test at yung mga ibang serbisyo. Lahat po yan ay sa aming layunin na talagang pagandahin ang healthcare system natin dito sa Pilipinas. At sa palagay ko, dito pagpatuloy ng yakap na programa ay mararamdaman ng taong bayan na ang pamahalaan ay nandito at ginagawa ang lahat at ginagamit lahat ng kakayahan ng buong pamahalaan upang tulungan kayo, lalong-lalo na kapag kayo ay may sakit. Hindi ko makalimutan ang payo sa akin ng aking ama. At sinasabi niya sa akin, alalahanin mo yung healthcare system natin. Sabi niya dahil kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat, kapag ikaw ay may sakit, hindi mo mararamdaman ang inyong naging pagsisikat na inyong maging pagyayaman.
hindi mo may enjoy pagsama sa inyong pamilya at lahat ito ay mas mahalaga sa yaman, mas mahalaga sa sikat. Kaya yan po ang binibigyan namin ng prioridad, ang ating mga kababayan na sila ay maging healthy, sila ay may malalapitan at may tutulong kapag sila man ay magkaroon ng karamdaman. Tulungan niyo po kami. Ang isa pang bagay na kailangan natin talagang tugunan, kailangan malaman ng tao na merong ganito. Kung minsan gumagawa kami ng programa na maganda, ngunit walang nag-a-avail dahil hindi nila alam. At kung alam man nila, hindi nila alam kung paano gagawin. Saan sila pupunta o saan sila ano yung website na pupuntahan nila, ano yung e-gov app. Kaya gagamitin po natin lahat ng pasilidad ng pamahalaan upang ipalaman sa taong bayan na may ganitong klaseng programa at ganito ang pag-avail kung ano yung pangangailangan ninyo. Kaya po, i-download nyo na po yung eGov Super App. Dahil pag na-download po ninyo, lahat po ito, halos lahat, kasi sila kailangan magpatingin sa doktor, pero halos lahat, yung registration hanggang sa pagkuha sa parmasya ng inyong gamot, lahat ay magagawa na online. Pagka nasa inyo na yung eGov app, para mas madali naman, hindi na kayo babiyahe mula sa inyong tinitirahan hanggang sa malalayo mga capital city, sa malalaking regional center, doon na lang po kayo. Kaya ito po ay para mas madaling mag-avail lahat ng ating mga kababayan dito sa ating bagong serbisyo na ito, dito sa ating bagong programa na ito. Kaya po ay sana pagpatuloy ninyo na paramihin ang ating mga yakap program areas, at ito po ay mararamdaman po ng taong bayan at wala nang mas mahalaga sa ating lahat kung hindi ang maging healthy, maging masigla at hindi lamang para sa atin kundi pati para sa ating mga pamilya. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you very much. Daryawit Mabiana Batiana ng mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kadungan sang paglunsar mga biyan sang programa nga yakap sang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth. Ang ining programa mga biyan ang gin-enhance kag ginapagpasangkad pa bilang isa ka mas komprehensibong primary care package. Ini nagalakip na sang additional drugs and medicines, mas madamo nga laboratory test kag nagalakip man sang cancer screening sa mga accredited primary care facilities nationwide. Tungan naton nga malabot ang Philippine Health Insurance Incorporated diri sa Western Visayas, Mabian, pinaagi sa aton sining health beat reporter nga si Lodi Marian Grace Ereniata. So ina ang bantayan naton sa mga masunod ng mga public affairs program sang Radyo Pilipinas Iloilo. For the meantime, mga biyan, wala kita sa oras na nabilin sa atong pagpalagad ang Radyo Pilipinas Iloilo padayon nga magabantay sa mga epekto sang bagyong habagat nga ginapabaskog karon sa mga bagyo within and outside Philippine Area of Responsibility. Bantayan na ang iban pang public affairs program sang Radyo Pilipinas Iloilo kag ang mga balita sa aton sining official media pages. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:59 in the morning. Sa kalag lamang sa akon nga mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kag Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyong nangin alagad, JP Havas, Mayong Aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala
sala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.